karamihan one way. At ang hirap dito mag-commute. Ganun yung commute dito, kung sasakay ka, iba yung sakayan, iba yung babaan. Lalo na kung may bit-bit akong i-deliver ko. Sobrang hirap mag-commute dito, lalo na pag inabot ka ng rush hour sa hapon. Ayan, magandang araw sa atin mga ka-Rebs. Ako po si Rebs. Dito tayo ngayon sa Makati, kahabaan ng Ayala Avenue. So dahil nga dito tayo sa Makati, may share lang ako sa inyo na konting short story. Dahil nga dati bilang isang messenger, company messenger, at bilang messenger wala kaming sariling motor pa noon. Walang company service na motor na binigay sa amin o pinahiram sa amin. So obligado commute kami. So dahil nga isang messenger, marami kaming kliyente dito sa Makati kung saan magkakaibang street. So alam naman natin dito sa Makati, karamihan one way. At ang hirap dito mag-commute dahil nga hindi naman tulad sa EDSA na papara ka na lang bigla. Meron ditong tinatawag na mga station, no? So may babaan, may sakayan. So dahil nga dun sa mga ganyang sitwasyon dito, yung sistema dito ng commuters, lalakarin mo pa. Yan, tulad nito, ilalim ka dyan, no? Tatawid ka nyan, sa ilalim yan, underground. Tatawid ka nyan, tas lalabas ka dyan sa dulo, sa kabila. So ganun yung commute dito, kung sasakay ka, iba yung sakayan, iba yung babaan. Kaya dati bilang messenger, nilalakad ko yan imbes na mag-commute ako. Bakit ko nilalakad? Kasi mas mabilis yung ano mo nun, trabaho pagka nilakad mo na lang. Kaya sana yan yun dati. Nakakangalay, oo, pawis na pawis ako nun, lalo na kung may bit-bit akong i-deliver ko. Mas nakakapagod, pero in-enjoy ko na lang kasi nga pag dito ka naman duman sa ibabaw, nakalabas ka na, galing kang ilalim. Sa ilalim medyo mainit, tapos dito sa ibabaw nasa ano ka na, medyo presko kasi nga yung mga building ang tataas, yung hangin nasasangga nila hanggang bumaba yung hangin. Ayun. Lakad yan. Kaya halos itong kabuuan ng Makati, pag nilakad ko to, halos kabisado ko na. Kabisado ko pa rin naman. Pinagkaiba lang ngayon, may motorcycle service na tayo. Kaya dito tayo dumadaan. Nadadaanan na rin natin yung mga one way, yung hindi dapat daanan. Kaya doble ingat na. Kaya dati sobrang hirap mag-commute dito, lalo na pag inabot ka ng rush hour sa hapon, alas 4, mga alas 3, mga ganyan. Naku, ang hirap mag-commute. No choice ka kundi magantay, pumila, makipag-unahan, makipag-bardagulan sa mga kapwa natin commuters. At darating na ako na sa office, sigurado dito pa lang OT na ako niyan. Makakarating ako, alis ako dito, makakasakay ako ng alas 5 o sabihin natin alas 4. Makakarating na ako doon sa office namin dati sa Caloocan. So mag-out ako doon, syempre makakarating ako doon, nako, 3 oras yung biyahe, alas 8 ng gabi. Swerte na lang kung mga 1 o 2 oras lang biyahe mo, pero matagal na rin yun. Lalo na pag Biyernes, alam naman natin dito sa Pilipinas, pag araw ng Biyernes o kaya Sabado, napaka-traffic. Lalo na pag rush hour, no? Kahit wala ngang rush hour, napaka-traffic na. Kaya ang hirap mag-commute. Grabe, sa 9 na taon ko dati sa trabaho ko, halos week, no? Talagang nilalakad ko to. Walking tayo dito sa Makati. Kaya hindi ko makakalimutan yung experience ko na nilalakad ko to. Mga building na to, nadadaanan ko para lang sa trabaho. Kulang na lang mag-jogging ako So sakto naman pag napupunta ka dito, tanghali na hanggang matapos ko yung mga deliver ko, hapon na. Kaya naman nakakabalik na sa office. Ganun nga, inabot na ako ng gabi. Kaya minsan nakakatulog ako sa bus
dahil sa sobrang traffic. Minsan nga minsan madalas nakakalagpas pa ako. Grabe experience na yun. Masaya, oo, pero di ko malilimutan yung pagod. So ganun talaga, walang madali sa trabaho. Pero yun mo, natagalan ko yun ng 9 na taon, diba? Pero malaking tulong din sa akin. So ayun lang yung short story ko dito sa Kwentong Makati. Alright.